Buksan po natin yung ating mga King James Bible. Sa Romans chapter 15, verse 30. Romans 15, verse 30. Nandiyan na po ba kayo? Amen. Basahin ko po ang sabi ng Bible sa Romans chapter 15, verse number 30. Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers to God for me. Tayo po yung sumandaling manalangin. Ama namin sa langit, mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa gabing ito ng aming prayer meeting night na kami ay nakarating ng safe and sound sa iyong bahay-sambahan. Dalayan ko po, Panginoon, na ang message na aking ihahatid ay magsilbing paalala at ito ay maging encouragement sa congregation na ito patungkol sa prayer life. At dalayan ko rin po, Panginoon, ingatan mo ang aming pastor at ang kanyang mga kasama sa La Loma Baptist Church sa kanilang pag-attend sa soul winning and discipleship emphasis. Dalayan ko na sila ay maging blessing sa lugar na iyon. At ganoon din kami dito, Panginoon, habang kami ay nananambahan, ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa. Bigyan mo po ng humble heart ang mga makikinig. Sa gabing ito, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, maaari na po kayong makaupo. So, akin pong binasa o ating binasa yung Romans chapter 15, verse number 30. Ulitin ko lamang po. Ito po ang sabi ng Bible. Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers to God for me. So, bago po ang lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa privilege na muli makapagsalita sa likod ng pulpitong ito at ganoon din sa ating mahal na pastor. So, makita po natin dito, Apostle Paul addresses the Christian in Rome to be with Paul in striving in prayers. It is a clear command that everyone should have a habit to pray. Amen? As a part of our daily journey, kailangan naisin natin ang maging mapanalanginin. Amen? Hindi lamang po basta nananalangin, kundi hinihikayat rin tayo ng salita ng Diyos ayon dito sa Romans 15:30 na magkaroon ng striving sa prayer life o yung tinatawag na battle pagdating sa pananalangin. Ano po kasi mahirap po ang manalangin, no? Hindi po ito madali. Meron tayong mga karanasan sa bagay na ito na yung sa kalagitnaan ng ating pananalangin. Ano po? Ay nakakatulog tayo. Ano po? Minsan naman nananalangin tayo pero ang daming pumapasok sa ating isipan. Ano po? Minsan nananalangin ka tapos bigla kang out of nowhere napapakanta ka ng worldly song na hindi naman dapat. Ano po? Na hindi mo naman na-name na mangyari yung bagay na yun. Nangyari na po ba sa inyo yun? So, ganun po mga minamahal. So, hinihikayat po tayo ng salita ng Diyos at sinasabi dito ni Pablo na, I beseech you, now I beseech you, brethren, for the Lord's Jesus Christ's sake and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers to God for me. No? So, hinihikayat ni Pablo na ang mga Romano o yung mga mananampalataya sa lugar ng Roma ay maging strive kasama niya na nananalangin. So, magkaroon ng striving sa prayer life o yung tinatawag na battle pagdating sa pananalangin o yung tinatawag na prayer warrior. Malaking bagay ho ito na ang bawat mananampalataya ay may ganitong klaseng pag-ugali. Kaya nga, sabi ni Paul
Diyan, di ba, sa Romans 15:30, binasa natin, strive together with me in your prayers to God for me. If there is striving, there is a struggling. If there's a struggling, there is a battle. And that's why, sa gabing ito, ang title po ng ating mensahe ay pinamagatang Becoming a Church Prayer Warrior. Becoming a Church Prayer Warrior. So pag sinabi pong warrior, mga minamahal, mga kapatid, kapag sinabi na warrior, one who is engaged in or experienced in battle. One who is engaged aggressively or energetically in an activity, cause, or conflict. If we recite the scriptures regarding the word prayer warrior, wala po tayong makikita sa Bible na specific word for word na sinasabing to become a prayer warrior. Wala po, mga minamahal. Ano po? But this term used to express the kind of person o a kind of person who love to pray. Yung bang isang klase ng Kristiyano na magsabi ka lang ng prayer request mo, asahan mo ipagpe-pray ka talaga niya. Amen? Talagang marugdob at seryoso. Becoming a prayer warrior, mga kapatid, is not required na dapat Bible student ka, na dapat full-time worker ka. Kay pastor lang yan kasi halos na ipagpe-pray niya lahat, halos na ipapanalangin niya lahat. No, hindi po, mga minamahal. Students, office worker, businessman, housewife, at kahit mga young people o mga youth, we are commanded to strive in prayer. We can also commit ourselves to be a prayer warrior. Nananawagan si Apostol Pablo sa gabing ito, ayon sa Romans 15:30. Ano po? Sa iyo at sa akin na maging prayer warrior. No? Because nowadays, Christians are busy, very busy in many things. No? Napaka-busy po ng mga Kristiyano ngayon. Hindi lamang po pagdating sa social media, hindi lang pagdating sa mga cellphone, kundi sa iba't ibang bagay na nagkalat sa mundong ito. Dahil nag-improve ang mundong ito, nag-grow ang sanlibutan. That's why maraming pinapakita ang kaaway na bagay para ikaw ay mapalayo sa Panginoon, unti-unti, para tayo ay ma-neglect yung mga bagay na patungkol sa Panginoon. Ganun po, mga minamahal nowadays. But I believe, may mga ganyan pa ring klase ng mga anak ng Diyos, yung mga prayer warrior. Pero mas maganda kung mapapabilang tayo sa kanila. Amen? Meron po isang preacher, 1800s o 1900s, na kapag kasi yung platform niya, yung kanilang altar, no, sobrang taas noon. Ano po, siguro lagpas tao. Tapos sa palibot doon, yung pinaka-pulpit, sa ilalim noon, meron siya mga prayer warrior. Napakaganda nung ganung bagay. May mga prayer warrior habang siya ay nagpipreach. Ano po, meron siya mga nakapalibot doon na prayer warrior. Pinagpipray yung kanilang preacher, yung kanilang pastor. So how will we become a church prayer warrior? How will we become a church prayer warrior? Number 1, by having a deep relationship with God. By having a deep relationship with God. Ano po? All of us are born of God through salvation. Amen? But not all of us have a deep relationship with God. In Matthew chapter 6, verse 33,
Ang sabi po ng Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. So, kinakailangan dyan yung tinatawag na prioritizing things about God. Meron tayong priority pagdating sa mga bagay patungkol sa Diyos. At ano nga ba yung mga bagay na yun? Siyempre, tonight, we talk about prayer. Amen? So, yun yung bagay na yun. Ano po? Prioritizing things about God. May mga characters sa Bible na makikita natin na itong mga taong to, pagdating sa prayer, ay maaasahan mo. So, una, andito si Daniel. Hindi po si Santos, ha? Andito si Daniel. Sa Daniel chapter 6, verse 10 to 12. Daniel chapter 6, verse 10 to 12. Makikita natin na ang taong ito ay merong deep relationship sa Panginoong Diyos. Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed, and gave thanks before his God as he did aforetime. Then, verse number 11, then this man assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Then they came near and spake before the king concerning the king's decree. Verse 12, hast thou not signed a decree that every man that shall ask a petition of any god or man within 30 days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. So, at that time, King Darius made a decree, or dun sa tinatawag na galing sa law of Medes and Persians, na kung saan dito sinabi na huwag kayong makikipag-usap sa kahit sinong Diyos. So, yun yung binigay na decree, batas, law. Ano po? At kung sino man ang matagpuan, sino man ang masumpungan, kasi that time, wala silang makita. Ano po? May mga tao na galit kay Daniel. May mga tao na inggit kay Daniel. Ano po? Wala silang makita na kasiraan dito kay Daniel. So, ang ginawa nila, nireview nila yung decree na kung saan walang makikipag-usap sa kahit sinong Diyos. And then that time, nakita nila si Daniel at alam din ni Daniel yung decree. But makita natin na si Daniel ay patuloy pa rin na nanalangin. Binuksan niya pa ang kanyang bintana. Ano po? And 3 times a day. Ano po? Na siya ay nananalangin sa Panginoong Diyos. At nang makita nila ito, sinabi nila ito kay King Darius. Sinabi nila ito sa hari. No? So on and so forth, ang nangyari kay Daniel yung kaparusahan. Ano po? Nilagay siya doon sa dens of lion. Kinulong si Daniel doon, pero makita natin in spite of a decree o isang pinatupad na batas, hindi niya pinabayaan ang kanyang deep relationship sa Panginoong Diyos. Kahit pinagbawalan siyang manalangin, tuloy pa rin siya 3 times a day. He never neglect his prayer life. Though danger, though danger man, para sa kanya, ang kapalit nito. Ang hirap nun, no? Kumbaga, merong pinatupad na batas na bawal kang manalangin. No? Pero tayo dito sa atin, maluwag ang ating time, maluwag ang ating bansa. Wala na mga ganyan na, wala naman tayo sa communist country. Ano po, para pagbawalan na manalangin sa ating Panginoong Diyos. No? But sad to say, yung nga yung sinasabi natin kanina, na nowadays, Christians are very busy sa mga ibang bagay.
Ano po, sama na natin yung social media. Napakalaking oras ang kinakain ng social media pagdating sa mga tao ngayon. Hindi lang sa mga Kristiyano, sa lahat ng tao ngayon. Yung tipong matutulog ka na lang sa gabi, yun pa yung ginagawa natin pampatulog. Di ba? Scroll pa more. Ano po? Instead na tayo ay manalangin na, oras na para manalangin. Pero dahil sa bombarded ang mundong ito ng kasalanan, ng mga bagay para gawing kang busy, nakakalimutan mo ng manalangin. No, he never neglect to pray 3 times a day. So, merong danger na mangyayari sa kanya. Tayo kaya, ano kaya kapag nagkaroon kaya ng ganyang batas, ano po, mananalangin pa kaya tayo? Pakita natin dito. Kung meron nga lang kung meron nga lang camera nung time na yun ayan si Daniel. Uli, kitang-kita, nagpe-pray, no? Binibidyo nila yan bilang testigo, bilang patotoo na si Daniel ay nananalangin pa rin sa kanyang Diyos. Pero ang kagandahan dito, mga minamahal, hindi pinabayaan ni Daniel yung kanyang deep relationship, yung kanyang intimate relationship sa Panginoong Diyos. No? Araw-araw, 3 times a day, baka tayo nakaka-skip tayo sa prayer. Pero yung pagkain natin 3 times a day, hindi tayo nakaka-skip. Diba? 3 times a day, nakakakain. Hindi nga lang siguro 3 times Baka may 4, may 5, may 6. So yun po ang nangyari kay Daniel, mga minamahal. So kung isipin natin, mahirap po yung ganung bagay. But praise God, dun sa mga talagang meron ng sakit, nananalangin pa rin. Amen? Doon sa may sakit na yun, meron nang hingi ng prayer request, nananalangin pa rin. Talagang mahirap na yung kalagayan niya, marami siyang problema, pero napapanalangin pa rin niya, naipapanalangin niya pa rin yung ibang kapatiran. At yun po ang kailangan natin sa simbahan natin ngayon, nowadays, mga minamahal. No, he never neglect his prayer life, though danger man, para sa kanya ang kapalit nito. Pero tayo kasi, pag nag-pray tayo, maiksi lang Do sinasabi nga, walang pahabaan ng prayer. Pero yung quality ng prayer, ano po mga minamahal, kailangan po yun. Kailangan yun ng isang mananampalataya. Makita natin, mismo, kahit ang Panginoong Jesucristo nananalangin So makita natin yung magandang karakter ni Daniel pagdating sa kanyang prayer life. So ano nangyari? So nilagay siya sa dens of lion, tapos lumipas yung araw, kinumusta siya ng hari, at sabi, Daniel, basta ka dyan? Buhay ka pa? Kasi wala silang naririnig na atungal o yung roar ng lion Ano po? Kundi, anong nangyari kay Daniel? Hanggang doon sa den of lion, nananalangin pa rin siya. No, hindi siya dinamba ng lion. Ano po? Para lang tong mga kuting na lumapit kay Daniel. So, ganun po, mga minamahal, dahil sa ginawa ni Daniel, hindi siya pinagbayaan ng Panginoon. Amen? Hindi siya pinabayaan ng Diyos sa lugar ng den of lion. At sinabi pa nga ni Daniel, okay ako dito. Buhay ako. Amen? So napakaganda po na tayo ay in spite of our problem, nananalangin pa rin tayo. Nagagawa pa rin natin ipanalangin yung ibang tao. May mga ganyan tao kahit may cancer na sila, uy sis, anong prayer request mo? Brad, anong prayer request mo? Nagagawa pa rin nilang manalangin. No, tayo, ang lakas-lakas natin. Amen? Wala tayong malubhang sakit. Wala tayong malaking problema sa buhay. Pero dumating man ang bagay na yon, sana masumpungan pa rin tayo ng Diyos na nananalangin. Kailangan kasi natin ng mga prayer warrior sa Sanctified Baptist Church.
Secondly, si Nehemiah. Nehemiah chapter 1, verse number 4. Nehemiah chapter 1, verse number 4, And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fast, and prayed before the God of heaven. So this time, si Nehemiah po, as a cupbearer ng King of Persia, ano po, so this time, bago siya pumunta dun sa broken wall, kasi bumagsak ang wall of Jerusalem. Nung sinabi sa kanya ng kapatid niya na si Hananay, o si Hananay, ano po, makita natin na he prayed urgently. He did not waste his time. Ano po? And he do the sacrifices. Ano yun? Siya ay nag-fasting. Makita natin nag-fasting itong si Nehemiah. Nung mabalitaan niya na ang wall of Jerusalem ay nasira, nawasak, agad siyang, kumbaga siguro, napaupo siya, napaluhod siya, and certain days, malungkot siya, he wept, and he prayed. Ano po? Sa Panginoong Diyos. This kind of prayer warrior are needed to our church. Mga minamahal. Makita natin si Nehemiah. Talaga nga, nag-pray siya kaagad. Hindi siya nag-atubili, hindi siya naghintay ng oras. Kung meron man siya nga tinatawag na prayer time o quiet time, agad-agad nag-pray siya. How many of us merong nanghingi ng prayer request dun sa ating group chat? At ang nakakalungkot, sin zone lang. Hinart na, pero hindi pa rin pinagpe-pray. Ano po? So, kailangan ng kapatid natin yung panalangin natin. Amen? So, wag po natin ine-neglect yung bagay na yon. Nung mabalitaan ito ni Nehemiah, kumbaga kumilos agad siya. Nagpaalam siya kaya King Artaxerxes at that time, o Ahasuerus, isa lang naman yun, di ba? So at that time, no, at pinayagan siya na pumunta doon sa lugar na yon para maayos yung problema, para ma-rebuild yung tinatawag na Wall of Jericho. Wall of Jerusalem, mga minamahal. Ano po? So, ilan po sa atin yung ganong klase na mananampalataya na talagang nananalangin agad sa oras ng pangangailangan. Hindi lang yung sarili niya ang pinapanalangin niya, kundi yung para sa iba rin. Kung si brother, si sister may sakit, pray natin. Nowadays, marami pa bang ganyan na Kristiyano? Marahil marami pa. Ano po? Pero gusto ng Panginoon na mapabilang tayo sa mga klase ng taong ganun. Kagaya ni Nehemiah. Kapag ganito ang klase ng mga members, the prayer of the church will become strong. Now remember do sa Acts chapter 12, how they prayed for Apostle Peter. Lahat sila nag-pray do sa isang bahay o sa bahay ni Rhoda. If I'm not mistaken. Sila ay nag-pray hanggang si Pedro ay nakaalis sa kulungan. These men are truly shows their deep relationship with the Lord. So kung meron tayong gagayahin, si Daniel, saka si Nehemiah. Ano po, pagdating sa kanilang prayer life, meron silang deep relationship sa Panginoon. To be, becoming a church prayer warrior, kailangan meron tayong deep relationship sa Panginoon. Hindi kasi pwedeng wala. Hindi pwedeng nagpe-pray lang tayo sa Panginoon ng basta-basta. And lastly, number 2, by staying distant from the world. By staying distant from the world. In 1 John chapter 2, verse number 15, love not the world, neither the things that are in the world.
If any man love the world, the love of the Father is not in him. Amen? Ito yung sinasabi natin, we cannot be called a prayer warrior kung ang mga puso at isipan natin ay babad sa mga activity ng sanlibutan. Mahirap lumapit sa Diyos na ang kasundo mo ay dyablo. Now, 1 John 2:15. Ano po, mahirap lumapit sa Diyos kapag ang kasundo mo yung dyablo. Amen? Para lang yung para lang yung isang bata o teenager na nagpaalam sa kanyang matinong magulang. Nagpaalam siya. Tapos ang pinapaalam niya, may lakad sila, may alis sila, may gagawin sila nung mga kaibigan niyang pasaway. Parang ganun lang yung mga minamahal. Mahirap lumapit sa Diyos kung ang kasundo mo ay dyablo. Para lang yung nagpapaalam na binata sa matino niyang magulang. At ang kasama niya, yung mga pasaway niyang kaibigan o barkada. Do you think papayag yung magulang sa ganung bagay? Ano po? Ano pa kaya ang Diyos kung kasundo mo ang dyablo? Mahirap lumapit sa Diyos, mga minamahal, mga kapatid. Di mo ba alam na masamang impluensya yung sasamahan mo? Yung ipinagpapaalam mo, ang sisira ng buhay mo at gusto rin nilang maging katulad kanila. Yan ang gusto ng dyablo eh. Yung maging kagaya mo ang taga-sanlibutan, maging kagaya mo ang mga unsaved person hanggang sa hindi ka na makalapit sa kanya. Hanggang sa magkaroon ka ng maraming doubts, maraming hiya sa iyong sarili. Ang dami kong kasalanan sa Diyos eh. Di ba? At yun ang isasaksak sa iyo ng kaaway na sa Satanas hanggang sa hindi ka na makapanalangin. Kaya kailangan natin magkaroon ng distant from the world. Keep distant from the world. Mga minamahal. Diba? Ganon din pagdating sa panalangin, mga kapatid. Magkakaroon lang tayo ng maayos na communication sa Diyos kung siya ang laman ng puso't isipan natin. Kung malayo ang buhay natin sa mga taong makamundo. Today, ano po, kapag nasabing, kapag yung isang Kristiyano nagsabi sa'yo, uy, worldly ka. Uy, worldly yan. Kakarnalan yan. Pagdating doon sa isang bagay, ano ang sinasabi? Sasabihin, masyado ka naman. Yung iba, tatawanan ka ng pasimple. O kaya harapan. Amen? The rest, tingin sa'yo extreme. Ganun po, kapag ang isang tao malayo sa Panginoon, nasabihan mo siya na worldly siya, nasabihan mo siya na kakarnalan yan, nasabihan mo siya na Brad, backsliding na yan. At makita mo yung puso ng kapatid mo na yun ay seryoso, hindi ka naman na pinagmamataasan o nakakaangat siya sa'yo, kundi concern lang siya sa'yo. Ano po, yun ang mga sinasabi. Sobra ka na, masyado ka naman. Napaka-extreme mo. Sobra ba talaga? O sobra-sobra ka na sa pagsabay sa agos ng mundo? Extreme ba talaga? O kinakalyo na ng pride ang puso mo? Hindi lang maamin na tuwing Bible reading na lang sa church siya nakakapagbukas ng Bible. Hindi lang maamin na tuwing prayer meeting lang siya mas matagal manalangin. Kasi may prayer meeting. Kaya mas matagal kang nakakapanalangin. Sabi nung nakaraan, we have an opportunity to restore. Amen? Huwag mong kasing pakinggan ang sarili mo. Huwag natin kasing pakinggan ang sarili natin. The Lord wants us to be useful in prayer. Amen? Kumbaga, mabibigyan mo sana siya ng glory through prayer. Dahil sa ma-pride ang puso natin, kapag nagkakaroon na ng kalyo ang puso natin ng pride, ano po, nine-neglect natin yung mga sinasabi ng mga kapatid natin. Ni-ignore natin yung preaching ni pastor. No? Pasok dito, labas dito.
Ano po? Gusto ng Lord maging prayer warrior ka eh. Gusto ng Lord maging mapanalanginin tayo palagi. Maging habit natin ito. Kung paano yung mga old times, yung mga Old Testament believers, New Testament believers ay naging prayer warrior. Nowadays, kailangan pa rin yun. Nowadays, pwede pa rin mangyari sa atin yung bagay na yun. Hindi lang dati, mga minamahal. Kaya nga, the time when the Lord Jesus Christ, nung siya ay nanalangin sa Gethsemane bago siya hulihin. Ano po? Ito ang sabi niya sa kanyang mga alagad. Jesus taught the disciples in Matthew chapter 26, verse 41. Matthew 26, verse 41. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Amen? Watch and pray. Maging mapagmatsyag kayo at madalanginin. Kasi yung espiritu natin, yung new divine nature, gusto niyan manalangin. Pero yung flesh natin, ayaw niya ng prayer life. Very sinful ang flesh natin eh. Ayaw niya ng prayer life. Pero yung ating spirit is willing, indeed, na manalangin. Ano po? Sabi nga sino yung, may nagtanong, sino bang pinakamalakas sa dalawang asong yan? Yung puti o yung itim? May nagtanong ay, ganda ng aso mo sino yung pinakamalakas dyan? Yung puti o yung itim? Sumagot yung may-ari. Ang sabi niya, kung sino yung palagi kong pinapakain, yun ang malakas. Same thing sa atin, mga minamahal. Ano po? Kung sino yung laging nananalangin sa Panginoon, kung sino yung laging lumalapit sa Panginoon, in spite of a situation, ano po? Yun yung mas pinapakinggan. Right. Yun yung binibigyang pansin ng ating Diyos. Amen? Amen. Yun yung gusto maging prayer warrior. Amen? Ganun po yun, mga minamahal. Pero dito, nadat na ng Panginoon sila Pedro na natutulog. Kumbaga, siguro nag-pray sila. Tapos maya-maya, pagkagising, sabi na lang, bakit po? Diba? Bigla na lang nagsabi ng ganun. Nagising. Bakit po? Parang may kilala akong ganun eh. Diba? Kalagitnaan ng prayer fasting eh. Bakit po? Okay na panaginipan nun. So, nung makita niya, mga alagad niya, agad niya itong ginising. Diba? Sabi niya, di ba kayo makapag-pray kahit na nga 1 oras man lang? So, ano nangyari? Makikita natin yung results. Bagamat ito ay will of God, pero nakita natin yung result, di ba? Si Pedro, nalaga ng tenga. Kumbaga, hindi siya spirit-filled eh. Di ba? Hindi siya nag-pray eh. Sabi ng Panginoon, mag-pray sila. Pero hindi. Hanggang sa sila ay magpulasan isa-isa. At iniwan ang Panginoon sa kalagitnaan ng Garden of Gethsemane. So watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Hindi pwedeng hindi tayo nananalangin araw-araw. Dahil ang kaaway ay nagbibigay ng temptasyon. Nagbibigay ng tukso. Ano po? So kung wala kang prayer life, tsak yan. Kakagat ka sa tukso. Yung mga nagpe-pray nga nag-50-50 pa sila, sa 70-30 pa sila pagdating sa bagay na yon. Pero ikaw at ako lang ang pipili ng bagay na yan. Now, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Sa ating pong conclusion, sa ating pong pagtatapos, Satan will not make you bad. He will only push you to become busy.
And by that, Satan will not make you bad. Kumbaga, kung gagamit ng taktika ang kaaway na si Satanas, hindi ka na niya kailangan gawing masama. Bibigyan ka lang niya ng isang bagay. Ano yun? Maging busy. Satan will not make you bad. He will only push you to become busy. And by that, we are defeated to become a church prayer warrior. Don't let it happen to your life. The year 2026 is not yet done. Be a part of a Christians that prioritize prayer in their life. So yun lamang po. Maraming salamat at ang Diyos ang magpala sa mensahe sa gabi nito. God bless po.